Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hindi pinansin ni Daryl ang tawanan ng mga ito. Binaliwala niya ito habang kinukuha ang isang walang lamang jar na gawa sa ceramic mula sa sahig. Maraming mga bote at jar ang naiwan sa loob ng kuweba. Walang kahit na sino sa kanila ang may alam kung sino ang nagiwan ng mga iyon sa lugar na ito. Binanlawan niya ang lata, tumingin sa paligid at sinabing, "Justin, William at Kent. Hubarin niyo ang mga pantaas sa suot niyo." "At bakit naman namin iyon gagawin?" "Nahihibang ka na ba?" sigaw ni Kent. "Kailangan ko ng apoy para gumawa ng elixir, at nabasa na rin ang mga panggatong natin sa ulan, kaya kailangan ko na ang mga pantaas niyo para makagawa ng apoy." Kalmadong sagot ni Daryl. Sumigaw naman si Justin ng, "Bakit kailangang mga damit pa namin ang kukunin mo? Bakit hindi mo nalang gamitin ang suot mo? Hindi mo ba alam na baka sipunin kami sa gusto mong ipagawa sa amin?" Sumagot naman si Daryl ng, "Sige, mas importante pala ang inyong mga pantaas kaysa sa buhay ni Nancy." "Hayop ka!" Mabagsik na sinabi ni Kent. "Sige. Ibibigay ko na ang suot kong pangitaas sa'yo. Tingnan na lang natin ang gagawin mo sa sandaling hindi magising si Nancy mamaya." Tumingin ang tatlo sa isa't isa bago simulang hubarin ang mga suot nilang pangitaas habang pinagtatawanan ng mga tao sa kanilang paligid. Hindi nagtagal ay nakagawa na rin si Daryl ng apoy sa ilalim pinapakuluan niyang ceramic jar habang sinisimulan ang paggawa sa elixir. Naging seryoso at maingat si Daryl sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Pinagtawanan naman siya nina William at Kent at sinabing, "Mukha na siyang tanga. Ganyan ba niya gagawin ang elixir? Mukhang hindi makatotohanan ang pagarte niyang iyan." Napahawak na lang sa kanyang tiyan si Kent habang naluluhang tumatawa kay Daryl. "Huwag ka nang magkunwari. Pangkaraniwang gumagamit ang mga manggagamot ng mga espesyal na palayok para makagawa ng isang elixir. Kaya paano mo ito magagawa gamit ang basag na ceramic jar na yan? Nagmukha rin itong mumurahin base sa itsura nito." "Oo nga, mukhang wala nga sa lugar ang paggamit ng isang basag na ceramic jar para gumawa ng isang elixir. Sinusubukan niya bang lokohin tayong lahat na parang isang 3-year-old na bata? Sino ang nagsabi sa'yo na hindi ako maaaring gumamit ng ganitong klase ng ceramic jar para bumuo ng isang elixir?" Nanlalamig na sagot ni Daryl. "Ang pinakaimportanteng bahagi sa paggawa ng elixir ay ang accurate na pagsukat sa mga ingredients, habang pinapanatili ang tamang init ng apoy sa ilalim ng palayok, hindi ang mga kagamitan na kinakailangan niyang gamitin para pakuluan ang mga ingredients na yon. Magiging madali para sa lahat na sukatin ng maayos ang mga sangkap sa paggawa ng elixir, pero magiging mahirap para sa kahit na sino ang pagpapanatili ng tamang init habang ginagawa ito. Agad na masusunog ang elixir sa sandaling masyadong maging mainit ang apoy na ginamit sa paggawa nito, at hindi naman ito mabubuo sa sandaling hindi sapat ang init na matanggap nito. Ito ang pangkaraniwang pagsubok na hinaharap ng kahit na sinong master na sumusubok gumawa ng isang elixir. Pero, hindi naging problema para kay Daryl ang pagpapanatili ng init sa paggawa ng elixir mula noong maging isa siyang cultivator, dahil nagagawa na niyang kontrolin ang init ng palayok gamit ang sarili niyang internal energy na nakapagpaperpekto sa init ng ginagawa niyang elixir. Ito rin ang rason kung bakit nagagawa ni Daryl makabuo ng kahit na anong elixir gamit ang anumang lalagyan na kanyang makikita sa paligid. Pero syempre, ay hindi ito alam ng mga tao sa kanyang paligid. Kaya inisip ng mga ito na umaarte, at nagkukunwari lamang si Daryl sa harap nilang lahat. "Oh, napaka-confident niya!" tukso ni Kent habang nakatingin kay Yvonne. "Mga antikes ang naging expertise ng pamilya Young. Kaya Ms. Young, naniniwala naman ako na mayroon kang kaunting kaalaman pagdating sa mga ito, hindi ba? Pakinggan naman natin ang sasabihin ng mga tunay na profesional. Ms. Young, ano sa tingin mo? At ayon sa mga sinaunang manual na iyong nabasa, makakagawa ba talaga ang kahit na sino ng isang elixir gamit ang bagay na yan?" Tumitig si Kent kay Daryl habang nagsasalita. "Tingnan natin kung magagawa mo pang depensahan ang iyong sarili." Nagsilingon naman ang lahat para tumingin kay Yvonne. "Oo nga, bakit walang kahit na sinong nakaisip sa kanyang kaalaman kanina? Siya na siguro ang taong may pinakamaraming nalalaman pagdating sa bagay na ito." Napakagat na lang si Yvonne sa kanyang mga labi.
Masusi niyang inoobserbahan ang bawat hakbang na ginagawa ni Daryl sa paggawa ng elixir. Mayroon na rin siyang mga sinaunang manual na nabasa tungkol sa paggawa ng mga ito. Noong unang panahon, nakadepende pa ang mga tao sa mga kasabihan. Kaya natural lang na subukan ng mga ito nang walang itigil ang paggawa sa Eternal Youth Elixir. Ang paggawa nito ang pinagmulan ng mga elixir master na gumagawa ng mga elixir hanggang sa kasalukuyan. Pero marami rin ang mga peking elixir master na nagkalat sa paligid. Sa bagay, walang sinuman ang makakagawa ng isang elixir gamit ang isang simple at normal na pamamaraang ginagamit ngayon ni Daryl. Mahinang sinabi ni Yvonne na, ayon sa aking mga nalalaman, nangangailangan ang mga sinaunang elixir master ng mga espesyal na gamit gaya ng isang kaldero na para lang sa paggawa ng elixir, palayok, tubig dagat, jar ng pomegranate, at marami pang iba. Ito ang unang beses kong nakakita na gumawa ng elixir, ang isang tao, gamit lamang ang isang ceramic jar. Wow! Nagulat ang lahat nang marinig nila ang sinabi ni Yvonne. Agad nilang nasigurado sa kanilang mga sarili na pinipeke nga lang talaga ni Daryl ang paggawa sa isang elixir, kaya agad silang nagsitingin kay Dax para makita ang magiging reaksyon nito sa kanyang mga narinig. Kumilos si Dax na para bang wala siyang narinig na kahit ano habang tahimik at walang emosyong nakaupo sa tabi ng kanyang asawa. Sumama ang loob ni Yvonne sa kanyang sarili nang makita niya kung paano pagtawanan ng lahat si Daryl. Wala pa akong karanasan sa paggawa nito kaya hindi ako makasisiguro sa aking mga sinabi. Maaaring may mga tao ngang gumagamit ng mga ceramic jar sa paggawa ng elixir. Parang hindi siya nag-isip sa ginawa niyang ito. Sa sobrang abala niya sa pag-share ng kanyang kaalaman tungkol sa paggawa ng mga elixir, hindi niya namalayang napahiya na pala niya ng husto si Daryl. Haha, hindi mo na siya kailangang ipagtanggol pa, Ms. Young. Oo nga, kahit naniligtas ka pa ng walang kwentang manugang na ito mula sa isang pating kanina, hindi ka pa rin dapat makaramdam ng pagpapasalamat sa kanya. Dahil isa lang siyang peke. Tumawa naman si William at sinabing, kahit sumabog pa ang jar na yan, wala siyang mabubuo na kahit ano. Kaya tumigil ka na sa pag-arte mo, Daryl. Hindi ka ba talaga napapagod sa pinagagawa mo? Pop! Nakarinig silang lahat ng isang malakas na vibration mula sa loob ng ceramic jar na gumulat sa kanilang lahat. Agad silang napaatras ng isang hakbang nang dahil dito. Hindi naman nabasak ang ceramic jar dahil ang tunog na ito ay mula sa reaksyon ng naiipong enerhiya sa loob ng ceramic jar. Dahan-dahang binuksan ni Daryl ang takip ng jar habang nababahala namang tinitingnan ng lahat ang loob nito bago matigilan sa sobrang gulat. Napasigaw ang ilan sa mga babae nilang kasama at nanghina sa kanilang mga nakita. Nakita nilang lahat ang isang itim na elixir na tahimik na nakalapag sa ilalim ng ceramic jar. Naglabas ito ng napakabangong amoy na agad na langhap ng mga tao sa paligid. Ano? Nagawa ba talaga niyang buuhin ito? Nablangko ang lahat habang tinititigan ang elixir na nakalapag sa loob ng jar. Napaka-imposible ng bagay na ito. Agad namang nasabik at na-curious ang nakakagat sa kanyang labi na si Lily. Hinding-hindi talaga nabigo ang kanyang asawa sa pagbibigay ng sorpresa sa kanya. Dahil dito ay agad niyang naramdaman na hindi pa talaga niya nakikilala ang kanyang asawang si Daryl. Handa na ang ginawa kong elixir, Dax. Ako na ang magpapainom nito sa kanya. Kinuha ni Daryl ang elixir mula sa jar at agad itong ipinainom kay Nancy. Hindi naman nagsalita ng kahit ano si Dax mula noong nasa gitna pa sila ng diskusyon tungkol sa pagiging kakaiba ng ginagawa ni Daryl dahil sa pag-aalala na baka madistract niya si Daryl sa pagbuo nito. At ngayong buo na ang elixir, sa wakas ay makakahinga na rin siya ng maluwag. Maraming salamat, Daryl. Tango ni Dax habang tahimik na naghihintay sa pagising ng asawa niyang si Nancy. Dito na pumaligid sa kanila ang lahat para obserbahan nang maigi ang magiging resulta ng ipinainom nilang elixir kay Nancy. Matapos ang 10 minuto, nakita ng lahat ang pamumula ng mukha ng wala pa ring malay na si Nancy. 15 minuto na ang nakalilipas pero wala pa rin kahit na anong senyales ng paggising ang pinapakita si Nancy. Matapos ang kalahating oras. Kalahating oras! Anong problema, Daryl? Makikitang nauubos na ang pasensya ni Dax. Kalmado namang sumagot si Daryl ng, huwag kang mag-alala, mangangailangan ang pinainom nating elixir ng oras para matanggal ang lason na kumalat sa kanyang katawan. Pero masasabi kong wala na siya sa panganib. Gigising din siya mamaya bago sumapit ang umaga.
Hindi nakalagay sa Infinite Elixir Manual ang oras bago tuluyang tumalab ang mga elixir na nakasulat dito. Gaya na lang ng godly pill na ginawa noon ni Daryl para kay Meghan, hindi ito nagpakita ng anumang epekto noong inumin ito ni Meghan, pero matapos ang isang araw ay nagawa na rin nitong tumalab sa kanya. Tumango rito si Dax habang nagsisimula na naman sa pagtawa ang mga tao sa kanilang paligid. Kahit na sorpresa na ang mga ito sa matagumpay na paggawa ni Daryl sa isang elixir, naniniwala pa rin silang sinuwerte lang ito. Kaya hindi ito nangangahulugan na magkakaroon ng kahit na anong epekto ang elixir sa katawan ni Nancy. Nararamdaman din nila na niloloko lang ni Daryl si Dax. Mukhang niloloko ka lang talaga ng Daryl na yan, President Sanders. Bukas pa siya magigising. Kung epektibo ang elixir na ito, bakit wala tayong nakikita na kahit anong reaksyon mula sa katawan ni Nancy? Sinusubukang magpa-impress ng walang pangitaas na si Justin kay Dax. Malamig. Napakalamig ng panahon sa mga oras na ito. Pangkaraniwan lang na maging malamig ang panahon sa isang lugar na nasa tabi ng dagat pero mas pinalala pa ito ng bagyo na kasalukuyang humahagupit sa labas ng kuweba. Ito ang dahilan kung bakit mas tumindi ang nararamdamang galit ni Justin matapos niyang ibigay ang kanyang pangitaas para lang makagawa ng apoy si Daryl. Sa mga sandaling ito, walang tigil na nag-beep ang cellphone ni Daryl matapos niyang makatanggap ng dos-dosenang mga mensahe. Sino ba ang magsisend sa kanya ng mga mensahe ng ganito kalit? Kaya agad na kinuha ni Daryl ang kanyang cellphone at nagulat sa kanyang nakita. Ano ang problema ni Giselle? Bakit ito nag-send ng napakaraming picture sa kanya? Matapos makaramdam ng pagka-curious, dinownload ni Daryl ang mga picture at agad na napalunok matapos makita ang laman ng mga picture na ito. Ito ay walang iba kundi mga picture ng kanyang high school teacher na si Lana Thomas. Agad na naalala ni Daryl ang kanyang high school days habang iniisip ang dati niyang guro. Dahil noong high school pa lamang siya, ang guro na kanyang pinakakinatatakutan ay walang iba kundi si Lana Thomas. Napakaganda talaga ni Ms. Lana Thomas pero masyado rin siyang strikto. Ipinakita ng dose-dosenang mga picture na ito mula sa iba't ibang anggulo ang hubog ng buong katawan ng dati niyang guro. Ano ba ang gusto ni Giselle? Anong meron sa mga picture na ito ni Lana? Buwisit. Habang tinitingnan ni Daryl ang mga picture, agad na nakita ng ilang tao sa kanyang paligid ang kanyang screen. Dito na napasigaw si Kent ng dalian niyo. Tumitingin si Daryl ng mga pictures ng mga sexing chicks, haha. Nakakadiri ka, humanap ka naman ng tagong lugar para gawin ito. Galit na tiningnan ng karamihan sa mga babae si Daryl matapos itong marinig. Kinamumuhian ng kahit na sinong babae ang mga nakakadiring lalaki na gumagawa ng ganitong mga bagay. Dito na napahiya si Daryl kaya agad niyang itinago ang kanyang cellphone at nagkunwaring tumitingin sa paligid para alisin ang nabuong awkwardness sa pagitan niya at ng mga tao sa kanyang paligid. Dito na siya tumayo habang kumukunot ang kanyang mga kilay. Ano na naman ang ginagawa mo? Nahihibang ka na ba? Sigaw ni Kent. Hindi na siya sinagot ni Daryl habang tumitingin sa haligi ng kuweba bago pumunta sa lagusan palabas rito. At pagkatapos ay napabuntong hininga si Daryl at sinabing mayroong mali sa kuwebang ito. Dito na tuluyang hindi naintindihan ni Lily at Dax si Daryl. Ano ang pinagsasabi niya? Ano ang problema sa kuwebang ito? Tumuro si Daryl sa dagat na may layong ilang daang milya sa harapan ng kuweba at dahan-dahang sinabi na kung titingnan natin ang lugar kung saan tayo nagkaroon ng swimming competition mula rito, hindi ba't mukha na itong isang nagpapahingang dragon? Agad na tumingin sina Lily at Dax sa direksyong itinuturo ni Daryl. Totoo nga. Ang malayong bahagi na yon ng dagat ay mukha ngang isang nagpapahingang dragon sa ilalim ng buwan. Nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si Daryl, sa mundo ng Feng Shui, kilala ito bulang paglangoy ng dragon sa mababaw na tubig. Isa itong senyales ng kamalasan. Kaya masasabi kong hindi dahil sa dugo ng baboy ang paglapit sa atin ng isang tunay na pating kanina. Dito na nagtanong si Dax ng mayroon ka rin palang nalalaman sa Feng Shui. Inikot ni William ang kanyang mga mata at sinabing, ano bang alam niya? Hindi magiging isang pabigat na manugang ang isang ito kung mayroon siyang alam sa Feng Shui. Haha! Dito na natawa ang lahat sa kanyang mga sinabi. Dito na naguluhan si Dax. Napansin niya na seryoso si Daryl sa kanyang mga sinasabi, kaya agad siyang nagtanong tungkol sa sinasabi nito. Daryl,
kung totoo nga na ang dagat na ito ay ang dragon na lumalangoy sa mababaw na tubig. Mayroon ba itong kaugnayan sa kuwebang sinisilungan natin ngayon? Hindi pinansin ni Daryl ang ginagawang pagtingin ng lahat, humarap siya kay Dax bago sabihin, nakapwesto ang kuwebang ito sa ilalim ng isang burol. At ang hugis ng burol na ito ay mukhang isang nagugutom na tigre na kung saan ang kuwebang ito ay ang kanyang bibig. Dito na siya muling tumuro sa dahat habang sinasabing ang pagharap ng dragon na nasa mababaw na tubig sa isang nagugutom na tigre ay magsisimula ng isang napakatinding laban. Iniisip mo ba na magiging maganda ang pagsilong sa bunganga ng tigre sa sandaling mangyari ang labang ito? Sigurado ako na may hindi magandang bagay na mangyayari sa lugar na ito. Grabe! Agad na napuno ng komosyon ang lahat matapos marinig ang kanyang mga salita. Dito na napuno ng frustration si William habang sinasabing, "Ano ba ang gusto mong mangyari, Daryl? Ano ba ang ibig mong sabihin sa dragon na lumalangoy sa mababaw na tubig? Ano ang labang ito sa pagitan ng dragon at tigre? Magpapahinga na kaming lahat kaya huwag ka nang magsabi ng kung ano-anong kalokohan. Ano ang problema sa isang ito?" Punong-puno na ang kanyang isipan ng kung ano-anong kasabihan. Paggawa ng elixir at kaalaman sa Feng Shui. Ano na naman kaya ang susunod niyang sasabihin? Tumawa si Kent at sinabing, "Bakit naging ganito naka-weird ang pabigat na manugang ng inyong pamilya, William? Malay ko. Mukhang nawala na yata siya sa kanyang sarili sa tindi ng stress na kanyang naranasan sa pagiging isang pabigat na manugang," sagot ni William. Hindi pinansin ni Daryl ang sinabi ng mga ito, at tumingin sa kanyang paligid bago iling ang kanyang ulo at sabihing, "Hindi ko masasabi kung maharap ba tayong lahat sa isang panganib, pero hindi pa ring magandang ideya para sa lahat na matulog dito. Kaya nagpasya na akong huwag matulog dito ngayong gabi. Dax, gusto mo bang sumama sa akin na maghanap ng ibang matutuluyan?" Nagdalawang isip si Dax habang nakatingin sa walang malay niyang asawa, bago sabihing, hindi ako maaaring umalis. Umuulan pa sa labas kaya natatakot ako na baka hindi ito kayanin ng aking asawa. Gusto niya sanang umalis kasama ni Daryl para maghanap ng matutulugan, pero hindi niya magagawang iwanan ang walang malay niyang asawa sa loob ng kuwebang ito. Tumango rito si Daryl at tumingin sa kanyang paligid habang nagtatanong ng, "Mayroon ba sa inyong gustong sumama sa akin?" Kahit na hindi niya gustong makasama ang mga taong ito, nagtanong pa rin siya sa kung sino ang gusto niyang makasama. Pero nagugulat lang siyang tiningnan ng lahat. Sino nga ba ang pipiliing sumama sa kanya, at sumuong sa napakalakas na ulan sa labas? Nahihibang na yata ang isang ito. "Haha! Tumigil ka na, Daryl," mahinang sinabi ni Lily habang hinihila ang braso ni Daryl. Halos maniwala na siya noong ibahagi ni Daryl ang kaalaman nito sa Feng Shui, pero muli pa rin siyang nagising sa realidad. Masyado nang marami ang nangyari kaninang umaga kaya naramdaman ni Lily na baka gusto lang magpa-impress ni Daryl sa kanya para paitinit ang kanilang pagsasama. Maaaring isang gawa-gawang kwento lang ang laban na iyon ng dragon at tigre para makasama siya nito ng mag-isa at para. Nagblus siya ng mukha ni Lily habang iniisip ang mga kasunod nito. Nakaramdam siya ng hiya at galit kay Daryl. Hindi ba't maaari siyang magkasipon sa sandaling sumuong sila sa napakalakas na ulang yan? "Seryoso ako rito. Hindi ito isang biro," sagot ni Daryl. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.